upang siya ay makapili. Mapagirong na Diyos natin. Ayan, magsiya na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay ka. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Magandang umaga mga kapatid. Ako po ay nagagalak na magdiwang ng misang ito kasama ninyo. Ako po si Father Bien Cruz ng Kapisanan ni Jesus. Ako po ay bagong pari lamang. No? Ako ay naordinahan noong May 30, a few days ago. At natutuwa ako na nandito ako upang makasama kayo sa ating panalangin at sa ating pagmimisa. Kaya mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, si San Bernabeng puspos ng Espiritu Santo at pananampalatayang matibay ay sinabi mong ibukod upang gampanan ang pag-akit sa mga bansa. Ang mabuting balita na masigasig niyang inilahad ay patuloy nawang maipahayag at totohanang matupad. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong araw na iyon, sinabi ni Elias kay Akab, "Lumakad ka na, maaari ka nang kumain at uminom. Naririnig ko na ang lagunos ng ulan." Samantalang si Akab ay kumakain at umiinom, umakyat si Elias sa tuluktok ng Carmelo. Sumubsob sa lupa. Sinabi niya sa kanyang utusan, "Tumaas ka pa ng kaunti at tumanaw ka sa dagat." Umakyat na nga ang utusan at tumanaw sa dagat. "Wala po akong makitang anuman," wika ng utusan. "Ulitin mo makapito," utos ni Elias. Sa ikapitong pagdanaw, napasigaw ang utusan, "May nakikita po akong gapalad na ulap na pinapailang-lang mula sa dagat." "Madali ka," sabi ni Elias. "Sabihin mo kay Akab na singkawan ang karwahe at lumusong kaagad. Baka siya'y hindi makaalis dahil sa ulan." Kapadakay nagdilim ang langit sa kapal ng ulap at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sumakay si Akab sa karwate at nagmamadaling nagtungo sa Jezreel. Kinasiyahan si Elias ng kapangyarihan ng Panginoon.
Inilislis niya ang damit at tumakbo sa unahan ng karwahe ng hari hanggang sa pagpasok sa Jezreel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, dapat kang awitan, sa Sion ay papurihan. O Diyos, dapat kang Awitan, sa Diyos Siyon. ay papurihan. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuunlad ang lupa't tumataba yaong lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis. Sa halaman ng nasa lupa, ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. O Diyos, dapat kang awitan, sa Sion ay papurihan. Sa binungkal na bukirin ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na tag-ulan ay lumambot yaong lupa. Kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Nag-aani ng marami sa tulong mong ginagawa, at saan man mapunta, kay masaganang masagana. Ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan. Nagahari ang galak sa lahat ng kaburulan. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at ng mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay inutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. Ang sinuman magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung maghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon, bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay kanya sa hukom at ibibigay naman sa iyo sa tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-huling kusing." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa Ebanghelyo ngayon, sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung hindi hihigit ang inyong kabanalan kaysa sa mga eskriba at pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Sa unang dinig, tila ito ay panawagan sa mas mahigpit na pagsunod sa batas. Ngunit hindi lamang panlabas na pagsunod ang tinutukoy ni Jesus. Ang kanyang tinutukoy ay ang kabanalang nagmumula sa loob, nagmumula sa puso. Hindi lamang isinasagawa, kundi isinasabuhay na mula sa puso.
Ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay parang binhing itinatanim sa ating puso, sa mga puso ng tao. Tuwing tayo ay nakikinig sa Ebanghelyo, tuwing tayo nananalangin, tuwing tayo ay tumatanggap ng biyaya sa mga sakramento tulad ng banal na misa, may binhing na ihahasik sa ating kalooban. Ngunit ang binhi ay hindi dapat manatili sa ibabaw lamang. Ito, mga kapatid, ay dapat mag-ugat, lumago ng tahimik, mamukadkad, at sa huli, ang binhing ito ay dapat magbigay bunga. Dito, nagiging napakalinaw ng Ebanghelyo ngayon. Sabi ni Jesus, hindi sapat na huwag lamang pumatay. Kailangan ding harapin ang galit, ang paghamak, ang pagkapuot sa ating puso. Sapagkat bago pa man magdulot ng sugat ang kamay, na ipapanganak na ito sa ating puso. Bago pa man maging lantaran ang pagkakawatak-watak sa lipunan, ito muna ay tumutubo ng tahimik sa isip, lihim na naghuhusga at hindi sinasabing mga sama ng loob. Kaya naman agad na inugnay ni Jesus ang pagsamba sa pakikipagkasundo. Ang sabi niya sa Ebanghelyo, makipagsundo muna kayo sa iyong kapatid bago ka mag-alay ng handog. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi maaaring paghiwalayin ang panalangin at ang pakikipagkapwa-tao. Hindi pwedeng paghiwalayin ang ating debosyon sa mga relasyon natin sa ating mga kapwa. Ang Diyos na ating sinasamba sa altar ay siya ring ang Diyos na nakikita natin sa taong mahirap, lalong-lalo na yung mga mahirap pakisamahan. Dito dapat tunay na nag-uugat ang salita ng Diyos, hindi lamang sa mga gawaing panrelihiyon, kundi lalo na sa mga ordinaryong bagay, sa mga bagay sa ordinaryong buhay, at sa mga sandaling nakaluwag ang ating loob. Madaling maging deboto ng simbahan, mga kapatid. Mas madali ang maging mabait tuwing tayo ay nagsisimba. O hinahamon tayo ng mga retreat. O magbigay kaalaman sa ating mga alam tungkol sa ating mga nababasa sa Biblia. Ngunit ang tunay na pagsubok ng Ebanghelyo at ng mabuting balita ay nangyayari sa labas ng mga pangrelihiyosong gawain. Makikita ang tunay na bunga ng ating pananampalataya sa trapiko, sa bahay, sa gitna ng pagod, sa hindi pagkakaunawan, sa tahanan, sa hidwaan, sa ating pinagtatrabahuhan. Nakikita ang bunga ng pananampalataya pag walang nakakakita sa atin, pag walang pumapalakpak, at kapag ubos na ang ating pasensya. Ngayon, mas nakikita rin ito sa mundo ng social media. Mga kapatid, napapansin ba natin ang mga komento sa mga balita na nababasa natin sa social media, lalong-lalo na kung ito ay mga balita tungkol sa politika. Minsan ay puno ng matinding pananalita. Maging marahas na salita ang iniiwan ng mga tao sa comment section. Nababasa ang mga katulad ng sana mamatay na yan. Nakikita ang mga komentong may galit, may paghamak, at may pagbababa sa dignidad ng tao. Parang hindi na tao ang tingin, kundi kalaban. At nakapagtataka, sapagkat kung binuksan mo ang mga profile ng mga taong nagkokomento ng ito, makikita mo ang iba sa kanila ay ang mga nakapost ay ang mga talata ng Biblia, mga larawan pagkatapos ng misa, at mga devosyonal na mga posts. Isang masakit na kontradiksyon ito, mga kapatid. Ang pananampalatayang kanilang pinapahayag ay hindi nakikitang dumadaloy sa kanilang buhay sa social media at baka rin sa totoong buhay. Sapagkat kapag ang salita ng Diyos ay tunay na nag-uugat sa puso, hindi ito mananatiling caption o post o imahe lamang sa ating social media pages. Binabago nito dapat ang ating pagsusulat, ang bibig na nagsasalita, at ang daliring nagtatype. Ang binhi ng Ebanghelyo ay dapat lumago upang maging bungang nakikita
kahit sa paraan ng ating pakikipagtalo, pakikipag-usap, at pagtugon kapag tayo ay nasasaktan o nagagalit. Mas lalalim pa si Jesus sa Ebanghelyo ngayon. Ang pakikipagkasundo ay hindi option lamang. Ito ay mahalaga bago sumamba. Ang galit ay hindi inosente. Ito ang simula ng pagkasira ng ugnayan. Ang paghamak ay hindi simpleng opinyon lamang. Ito ay binhi kuminsan ng karahasan. Kaya tinatawag niya tayo na lampasan ang panlabas na kabanalan. Hindi pananampalataya nakikita lamang tuwing linggo o sa mga post o sa mga banal na sandali, kundi ang pananampalatayang humuhubog sa puso at nakikita sa ating pakikipagkapwa-ugnayan. Ang puno ay nakikilala hindi sa dahon, kundi sa bunga. At ang bunga ng buhay Kristiyano ay hindi lamang dasal na binibigkas, kundi isinasabuhay ang mga panalangin. Hindi lamang mga talata sa Biblia, kundi pagpapatawad at pagpapakumbaba. Nawa ang salita ng Diyos ay hindi manatiling panlabas para sa atin, kundi tunay na manahan sa loob, at nawa ito ay umugat, lumago, at mamunga sa lahat ng bahagi ng ating buhay, sa tahanan, sa trabaho, maging sa mundo ng social media, upang ang ating pinapahayag sa panalangin ay tunay na makita at ating isabuhay. At ang kabanalang tinatawag sa atin at hamon sa atin ni Kristo ay hindi lamang marinig, kundi maramdaman, lalong-lalo na ng ating kapwa. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na nagdanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makabatid ng katotohanan. Sa bawat panalangin ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway patnubayan ng banal na espiritu sa pagtataguyod ng layunin ng misyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga misyonero, naway maipahayag si Kristo sa mundo sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod ng may kababaang loob na hindi nakabatay sa kanilang kapangyarihan o kabantugan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga laikong mananampalataya, naway mapukaw ang kalooban sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa para sila ay makipagtulungan sa pangmisyong gawain ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyano, naway makaunawa sa kanilang pananagutang palaganapin ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataang lalaki at babae, naway magkaroon ng tapang na tumugon sa panawagan ni Kristo at makibahagi sa magawaing pangmisyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik din natin ipanalangin ang ating mga personal na pangangailangan at ang mga panalangin ng mga taong pinangakuan natin ng ating mga dasal.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Panginoon, dinggin mo ang dinggin aming ang panalangin. Ama naming Diyos, kalooban mo na maipahayag at maitatag ang iyong kaharian sa lahat ng dako. Sa pamamagitan ni San Barnabas, marapatin mong maging mabunga ang aming pagsisikap na mapalaganap ang iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa'yo, Ama, aming alay, anak at tinapay, alaala ng iyong anak, Panginoong Jesucristo. Kasama ang aming sarili sa alay na ito. Alay ng pag-ibig na mula sa pag-ibig mo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Pagpinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay gawin mong banal sa iyong pagbabasbas, na magpaalab nawa sa ningas ng iyong pag-ibig sa aming lahat, sapagkat ito rin ang nagbunsod kay San Bernabe para ihatid sa mga bansa ang liwanag ng mabuting balita. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di nagwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay, Poong Jesus. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat ay magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Mga
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyo lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nagwalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagwalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming tumanggap sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang aming pinagsasaluhan sa paggunita sa Apostol San Bernabe ay maganap ng hayagan sa aming buhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Magsiyuko kayo para sa pagbabasbas. Ang Diyos na nagtayo ng simbahan na sasalig sa mga apostol ay maggawad nawa sa inyo ng pagpapala bilang tugon sa mga panalangin ni San Bernabe ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos nawa ay siyang magbunsod sa inyo para tularan ang halimbawa ng mga apostol upang inyong mapatunayan sa lahat ang inyong katapatan sa Kanya ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang aral ng mga apostol ay nagpatatag sa inyong pananampalataya. Ang kanilang mga panalangin ay magbunga nawa ng inyong pagsapit sa tahanang tunay at walang hanggan. Amen. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos na ang ating banal na misa, humayo kayo taglay ang liwanag at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos.